Good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan naman natin ang political dynasty ng mga Duterte. So sa Davao po, di ba kandidato pagka-mayor si Digong na naman, na ngayon ay bilanggo sa ICC, at ng vice mayor ang kanyang anak na current mayor ngayon. So what a strategy kasi, kung sakali mang manalo si Duterte, siniguro talaga nila ng pagka-mayor, hindi po mawawala sa kanila. Di ba? Kasi nandiyan ang lahat eh. Diba? Yung grasya. So, magiging president, magiging mayor pa rin yung anak niya. Then ang kumakandidato naman ang first district ba to? First district si Pulong, 'di ba? Kalaban niya si Migs Nograles. Tapos kumakandidato naman po pagka kongresista, eto pong Omar na anak ni Pulong. Ni 51 billion. Grabe. At ang tindi ho ng nito ng credential kumpara rito sa kalaban niya na si Javi Garcia Campos. Kaya ang tanong ko rito, sino ang karapat-dapat? Sana yun ang tanong ng mga taga Davao City. Kaya siyempre sabihin nila, ay JDB, wag mo kaming turuan. Di wag kayong manood. Wag na rin kayong mag-isip ng inyong kinabukasan. Di ba? Just enjoy the flood. Since 1987, ini-enjoy nyo na yung baha. Ambon pa lang, binabaha na kayo. Tapos naglipa na pala ang Shabuhan dyan. Tapos Mariosep. Eto, tignan nyo ha. Sabi rito kinsi kaha ang angayan nga pilion. Hindi ko alam yung kinsi aka. And then, isip congressman sa District 2, diri sa Dakbayan. Hindi ko naintindihan. Congressman na naintindihan ko sa District 2. So ito hong Omar Duterte, ang kanya pong kalaban si Javi Garcia Campos, na kasalukuyang Davao City Councilor, at ito pong anak ni Pulong ay punong barangay ng Barangay Buhangin. Okay? Tapos, angat natin. 2 beses na siya naging si Javi, naging city councilor hanggang sa kasalukuyan. Si Omar, anak ni Pulong, apo ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, pamangkin ni Sara, pamangkin ni Mayor Baste. Duterte. Eto, tambak po ang kanyang mga credentials. Of course, councilor, meron siyang legislative achievements. Tapos, yung Committee on International Relations, initiated multiple sister city agreements between Davao City and various cities in the Philippines, Japan, China, Australia, South Africa, and the US. And then Committee on Housing, Rural and Urban Development, or third housing-related ordinances, including socialized housing policies, transfer of property ownership, rezoning, and legislative approvals. Others, may sports din siya, di ba? And so on. Ngayon, etong si Omar, bakit magkokongresista ka agad? Walang hiya. Hindi man lamang po naging city councilor. Sino sa dalawa ang karapat dapat? Okay, thank you. Yan yung nagsabi dati na sila yung may-ari ng lahat ng 7-Eleven stores diyan sa Davao. That's during the pandemic. Malamang piatos din 'yan. 'Di ba? Anong gagawin nito? Di gagayahin nito yung lolo niya, tatay niya, na bihira mong makita sa kongreso pag nanalo to. Tapos walang performance, puro submit. Si Digong matindi. Puro cutting classes, attendance check lang, ganun. Tapos parang walang TV sa bahay dun sa kongreso manunood sa kantin. Ay nako. Punong barangay, 'di ba? Buhangin, proper Davao City. Ito rin yung nag-apologize siya noon kasi nga yung protocol ng pandemic nilabag niya. Bakit? Sabi rito, sino si Omar Duterte? Bakit siya ang may-ari ng 160 outlets, franchises ng 7-Eleven sa Davao region?
Sabi ng isa rito, is he the same Omar Duterte na bastos na nag-cut sa pila sa grocery, then later on ay nagbigay ng bastos na apology? Yes, siya nga. Diba? Eto, ang ganda ng record eh. Sa mga taga Davao, ang piliin ninyo sa second district, piliin nyo to, diba? Pumili kayo ng may kalidad. Diyos ko, kung naghahangad kayo ng magandang bukas, pumili kayo ng may kalidad. Minsan nyo na tong pinagkatiwalaan sa first district, ituloy nyo na. Kumbaga, parang ganito lang yan eh. You were presented with two choices. Binigyan ka ng tae sa harapan mo, tapos binigyan ka naman dito ng pagkain. Nagkataon tong tumae dito, popular na tao. Yung nagbigay sa'yo rito ng pagkain, di ba? Edukado, disente, hindi sikat. Alam nga naman, sunggaban mo tong takabila, di ba? Siyempre, yung makapagbibigay ng magandang politika sa inyong lugar, ng tunay na public service, nakakaintindi sa trabaho. Kunin nyo yung naging city councilor at merong mga naipasa na mga panukalang batas. Kasi ibig sabihin, naranasan niya ng parliamentary procedures, yung proper way ng pakikipagdebate, naranasan niyan ang makipagdiskusyon sa floor para isulong, makumbinsi lahat ng kasama na maganda ang kanyang panukala para sa kanilang mga nasasakupan. Pipili ka ng punong barangay, yung ginagawa nakanganga sa mag-aayuda. Di ba? Mariosep. Ito yung kanilang political dynasty. Ngayon, tipin mo yan, 5 yan, no? Wala na bang ibang pwedeng trabaho? Di ba? Tipin nyo yan, 4 Pilipino na may kakayanan na magsilbi sa taong bayan ang na-deprive because of political dynasty. Sipin nyo, kung yung mga yan ay hindi po magtrabaho ng maayos, nako, wala kayong magagawa, wala kayong malalapitan, wala kayong option. Kasi magkakakampi lahat yan at gagawin nyo silang makapangyarihan sa inyong lugar. Pero kung isa lang, di ba? Tapos yung kanyang mga possible contender sa darating na halalan, talagang gustong manalo rin, nako, maniwala kayo. Pagka ganon, hindi pa kandidato yan, nagpapakitang gilas na. Lalo na pagka nanalo, magpapakitang gilas talaga ng serbisyo para pagdating ng halalan siya uli dahil mabigat yung kanyang mga kalaban kasi wala sa pwesto, naglikod. Di ba? Kaya ganun ho kaganda pagka wala tayong political dynasty.